Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a feel good Monday. Kumusta, partner? Okay naman, so far so good. Buti walang masyadong aberya, walang masyadong mga casualty, walang masyadong na damage. So far sa amin. Sa area namin. Sana sa inyong lugar din. Correct. Kasi hindi namin masasabi yung para po sa lugar ninyo, no? Pero yung in-expect natin, kasi sobra yung mga NDDRMMC. Ang dami kasi. NDDRMMC. Ganyan na alerts, diba? Na signal number 5, signal number 4, red rainfall. Tapos yung nakikita natin, kasi high-tech na ngayon, diba? Meron nga live satellite ng bagyo na pwede mong makita, diba, partner? Tapos makikita mo talaga na sobrang malaki siya. Nag-expect ako na mas malaki at mas matinding monster storm. Kasi yun yung unang sinabi. Pero dito naman sa atin, sa Pasay area, parang hindi naman gaano masyado. Pero natumba nga lang yung dustpan namin. Ay, ako din, partner. Yun lang yung natumba sa amin. Tama. Sa amin din, partner, yun lang din yung natumba. Tsaka yung kapitbahay namin, ang nipis-nipis. Kaya nga sabi ko talaga, okay din, may benefit din talaga yung medyo masyuba eh. Hindi ka basta-bastang matutumba, 'di ba, sa mga panahon ng sakuna. Ganun, 'di ba? Pero we hope and we pray na sa area po ninyo ay okay naman po kayo. Yes. Kung hindi naman po, katulad ng lagi nating sinasabi, ang kagandahan naman dito sa Pilipinas, we are very resilient. At nandito pa rin na kahit na antitindi po mambash ng mga Pilipino. Nakala mo pa perfectong mga tao, 'di ba? Yung spirit of bayanihan, sa palagay ko, partner, hindi naman yun nawawala. At hindi basta-basta mawawala kung ano mga, 'di ba, sa pagdating ng panahon, kahit anong influences ng ibang lahi ang mangyari, ang dumating sa atin, 'di ba? Yun talaga kumbaga innate na sa mga Pilipino ang bayanihan spirit. Correct. So, i-maintain natin 'yan. Sa true, 'di ba? Huwag kang mag-alala, ang sitwasyon mo hindi forever 'yan. So, makakaahon ka rin, 'di ba? Makakalagpas ka rin dyan sa matinding pagsubok na 'yan. Alam mo, meron ako nakausap dati, partner. Yung area kasi nila, laging nasasalanta. Tapos kung di nasasalanta, basta nababagyo, mga ganun yung area nila. So, laging sila yung binibigyan ng mga relief goods. Tapos naikwento niya lang talaga sa akin na minsan talaga yung mga relief na mga damit, mema talaga eh. Alam mo, may maitapon sa kanila. Sabi ko sa kanya, ano yung nare-receive nila? Ano yung mga nare-receive ninyo? Kasi daw, syempre kapag laging nasasalanta, 'di ba? Syempre naanod yung mga damit nila. Yun naman din talaga yung kailangan nila, basic needs yung clothing. So yun din yung laging hinihingi ng barangay. Kumbaga parang pag humihingi ng tulong sa ibang tao, ganyan clothing. So sabi ko, ano yung mga natatanggap mong mga mema? Sabi niya, may maibigay, may maitambak sa amin. Ganun. Yun yung term niya, may maitambak sa amin. Ano, partner? Mga sample ng bigayang damit. Toga. Pinagbigay daw ng toga, pero in fairness, mali mo magamit niya, di ba? Pag may anak siyang gagraduate. Actually, partner, hindi niya magagamit sa anak niyang gagraduate kasi baka iba yung toga niya, di ba? Pero nagagamit niya daw kasi syempre isang malaking tela ito, mantel daw ng mesa. O kaya kumot yun, instant kumot yun. Sa true, in fairness kasi malalaki daw. Pero di ba, parang ibigay mo yung yung toga mo. Pero sa bagay, pwede din naman. Kung di mo na, wala naman pakinabang sa iyo at pwede naman talaga siyang gawing kumot, bakit naman hindi? Tapos nakaka-receive din siya ng yung mga shining, shimmering, splendid na mga gown, mga pang ganon. JS naman, ganon. Basta hindi lang yung pa-JS kasi medyo simplihan lang. Yung kanya pang pageant. Yung pang Becky na pageant part. Yung mga makinang-kinang na ang dami mga kitang laman, pwede makita yung mga laman-laman, mga ganun daw. Kita mo na. Kasi siguro iniisip mo ng bigay para nasalanta ka na nga, kailangan shining, shimmering ka
pa rin. Manatiling maganda sa gitna ng lahat. Yun naman ang intensyon na magbibigay, Oo, diba? diba? Manatiling maganda sa gitna ng lahat. Correct. Ganyan. Manatili kang makinanga kahit Oo, gloomy na ang paligid. Sa true, 'di ba? Oo. Maging shining, shimmering, splendid sa gitna ng sa gitna ng bagyo, ganyan. Oo. Totoo yan, iba't iba. Di ba nag-trending nga yun dati nung nangyari yung sakuna sa Tagaytay, partner? Ay, sa Batangas. Sa Batangas. Oo, nung sumabog yung bulkan na talagang makita mo yung mga natanggap na samot-sari din, mema din na maibigay. May uniform ng Jollibee, may uniform. May barong Tagalog. Correct. May uniform ng BDO. Di ba yung mga siguro yung mga pinagliitan na ng mga nagtatrabaho sa bangko. Di ba yung ganun? Pero sa bagay. Tapos ang maganda doon, partner. Nirampa nila. Oo nga, natandaan ko bigla. Nirampa nila. So, kaya siya nag-trending. Nirarampa ng mga Bex. Di ba? Ang bongga ng pagrampa ng mga Bex. Ganun. Pero sa bagay, okay din naman yun. Kasi totoo, resourceful naman tayo. Kilala din tayo sa pagiging resourceful. Kahit sabihin nakatanggap ka ng toga, nakatanggap ka ng lumang kumot. Di ba lahat tayo napapakinabangan natin yan? Ganyan Totoo tayo mga naman. Pinoy eh. Yung Correct. iba pwede mo lang sulsihin. Pwede i-repurpose mo. Sa halip na gawing toga, pwede mo gawing mantel. Pwede. Di ba? Ganun Yun yung yung ginawa ginagawa ng friend natin. ko eh. Gawin mong kurtina ng maliit na bintana. Correct. Gawing centerpiece ng isang anong tawag dito, maliit na table. O di naman Ganon. kaya pwedeng gawin mong shower curtain. Yun na yung Pwede. yun na yung panghawi, di ba? Oo. Mga ganun. At hindi na kailangan natin sabihin yung mga example na ganyan, partner, kasi yung mga Pilipino, sila na mismo, di ba? Totoo nakakagawa yan. ng mga para-paraan. Yan. Sana safe tayo pare-pareho, walang masyadong na-damage. Yung mga alaga nating hayop, sana safe din sila. Yung mga halaman nating, di ba matitibay kahapon, sana matibay pa rin Correct. ngayon. Yung mga inalagaan natin dahil na tayo'y naging plantito't plantita noon nitong pandemic, 'di ba? Sana safe po yung mga halaman na 'yan. At higit sa lahat, importantatious na kayo po mismo ay safe. Yes. Yan, 'di Totoo ba? yun. Matatapos din, lagi naman po natatapos ang bagyo, hindi naman po laging. Correct. Ganyan. Sa diba? Laguna ka ba nang galing? Bagyo. Sa Baguio? Kumusta naman yung mga dinaanan mo so Mainit far? eh. Mainit kasi doon nung nakaakyat na kami, saka lang sinabi ng na sa mga kapatid ko, bakit ba kayo ng Baguio galing na Manawag? Oo. Sabi ko, bakit? May parating na na super storm. Tapos sabi ko, okay, di super pray na lang ako, sabi ko. Kasi malapit na kami doon. Oo. Mainit siya partner eh. Okay. Saturday and Sunday, pero bumaba kami na maaga kasi nga super warning yung mga yung family ko na bumaba na kayo kasi hapon daw ang landfall, parang ganun. So, yung dinaanan namin mainit pa talaga. Hindi naman super init na parang summer. Wala naman nagsa-sunbathing, di ba? Pero hindi siya yung parang yung bagyong typical na ramdam mong may bagyo. Hindi siya ganun. Pero yung mga dinaanan, yung mga puno, okay naman sila. Okay Nakausap naman. mo naman sila. Ayos naman. Alam mo naman, meron tayong kapangyarihan. Kausapin sila, ganyan. Kumusta naman yung mga ipil-ipil? Andun pa rin ba yung mga fireflies? Kasi 'di ba, pagka merong talagang bagyo, may ramdam ka ganun. Ramdam mo 'yun sa hangin, ganun. Basta nung pauwi kami, hindi pa namin siya ramdam. Maski naman nung gabi, hindi din ganun. So good thing na rin para sa akin, good thing na rin 'yun. Ewan ko lang po again, speaking, doon lang sa mga dinaanan ko po yan at din sa area po namin, no? So, mamaya, balik ka ulit ng Baguio para makita mo yung mga... Sige. Kasi tapos na. wala ibang igagawin. Para may makwentuhan tayo bukas. Walang ibang gagawin. Nakakalurk. Pero dito sa Buendia, yung mga dinaanan ko, yung mga di ba, yung island dyan mahaba eh. Di ba, yung mga... May island sa Buendia? Yes. Taray. Island of Buendia ang tawag. Social. Hindi ako na-inform. Hindi napakabog. Di ba, ako may Siargao Island tayo, Boracay Island. Polillo Island. Di ba? Meron din tayo. Island of Buendia. Yeah. So sa island, dun sa mga island, natumba. May mga madami, wala naman ako nakitang natumba, pero ang daming nalagas na mga dahon. No? So medyo parang umaliwalas ng konti. Pero wala naman ako nakitang tumbang puno. Tapos dito sa CCP complex, sa may Island of CCP din, partner. Yan, diba? Island of CCP. Kasama sila sa 7,100 islands of the Philippines. So 7,000 pang 7,108 na sila. Okay, go. Yun yung mga nalagas na puno, yung ilang sanga dito nabawasan eh. Feeling ko bakit binawas na din talaga yon. Oo, kasi nga sabi nila, teka, masyado na kayo maganda. Oo, diba? Ang ganda kasi ng mga puno dito sa CCP. Hindi naman ang ginagawa, diba? Usually sa mga villages, nagti-tree cutting talaga sila, lalo na pagparating ang bagyo. Ay, hindi, pangad yung pagkakaputo. Sige. So, malamang binagyo.
Okay, hindi nag-trade alam mo yung buhok na may poknat, gano'n. Ganon. Okay, malamang na bagyo. Diba? Pero buti na lang ganon lang. We've seen worse eh. Yes, siguro, yes. Ito again, kung naging matindi po dun sa area po ninyo, pasensya na po kung ang kanikwento, hindi po kasi kami taga dyan. So, syempre, kung ganon din ang katindi yung pag-ulan, hindi ka kwento din namin. Pero dito po kasi sa area namin, tayo partner, we've seen worse eh. Yung milenyo ba yun? Na nakapasok na tayo, tapos nakita natin talagang literal yung mga sasakyan na nakapark. Umuuga talaga sila. Tapos yung harapan ng building namin, natutuklap talaga yung yung Aliw Theater, di ba dati? Nagliliparan yung mga parts design. ng bubong. Ganon. Yun yung mga, kaya siguro yung mga kinikwento namin ngayon, hindi talaga siya ganon. Hindi ganoon, madami pa kaming mas matitinding nakitang mga pag-ulan at pagbagyo, which is again a good thing. Na kahit na sobrang in-expect na monster storm, na malaki talaga siya, hindi naman siya gaano. Again, dito sa area po namin kung malaki po dun sa area po ninyo, pasensya na po kayo. Hindi po kami taga dyan. ang tanging umuuga lang po dito sa amin yung ngipin po namin. Yun lang yung katanging umuuga. Buti hindi ka lumabas, partner. Kasi kung nahanginan din yan kahapon, baka either naluwa mo o nalunok mo sa lakas ng hangin kasi umuuga na siya. Hindi talaga ako lumabas, partner. Doon lang talaga ako sa loob ng bahay. Ganyan. And in fairness, kahapon din, pag nasulyapan mo ng pakonti-konti yung balita, talagang maraming Pinoy din ang naghanda. Makita mo, di ba, sa amin nga yung malapit na grocery sa amin, pagpunta, inutusan ko yung isa namin kasama sa bahay, ang dami daw tao sa loob. Talaga? Hindi naman panic buying, pero parang ganun yung nakita niya. Just in case. Kasi nga yung NDDNRMC, super alert every now and then. Ang daming warning na nabigay, which is good. Di ba? Tingnan mo, nag-alhanda yung mga tao. Bumili na maraming pagkain, tinalian yung mga halaman, yung mga bubong nilang alanganin, may tali din. Yung kaibigan ko ang mataba, hinire siya, pabigat sa bubong. Ang dami niyang kita yesterday. Chareng. Hindi, pero naghahanda. Andun pa ba siya? Nasa bubong pa rin ba siya? Hindi na kasi safe na daw. Okay. Kala ko ilang mahaba yung oras na kinontrata siya. Pero madami siyang mga houses na kinontrata siya, ganyan. Pero diba? Good that tayo, partner, di ba? Safe tayo. Naku, napatunayan na naman po talaga na ang mga masasamang damo. Hindi basta-basta. Natitinag sa mundong ito. Alam na this. Sa true talaga. Ingat pa po tayo, ha? Hindi ko po alam kung nasa na yung bagyo, kung umalis na ba or ganun. Pero alam ko, di ba, when it hit yung Sierra Mountain Ranges, kaya siya humina. Di ba? Ang galing, no? Talagang ang panahon na ay hindi mo talaga expected. Oo naman. Hindi mo talaga yung kahit na ine-expect mo na ganito siya kalaki, kapag depende sa hangin, pag bumangga pala sa mga bundok, pwedeng humina, di ba? Yung mga ganon. Correct. Nakaka-amazing world. Sa true. Totoo, na parang sinong nagko-control ng lahat ng ito? Sino ang may likha? Sino ang may gawa ng lahat ng ito? Diba? Nung isang araw, matagal na tong video na to, na meron ako napanood yung first time na merong astronaut na lumipad from outer space back to Earth. Oo, so siya matagal na video yun, few years back. Pero isipin mo, partner, kitang-kita niya talaga yung Earth from the outer space. Galing siya sa rocket ship. I don't know what it's called. Ganyan. Tapos tatalon siya. Okay. Hindi ko naman maintindihan. Pwede naman mag-bungee jumping sa Macau. Talaga. Etong si Kuya, gusto niya. Kakaiba. Mas extreme. Para walang pila nga naman. Oo nga naman. Sa bagay. Tsaka yun, siya pa ang binayaran siguro. Di ba? So yun, partner, yung ang amazing lang ng ganun. Tapos, nung pagtalon niya, yung kita from, na-amaze talaga ako dun sa mga eksenang solar system yung galaxy, yung mga ganyan, yung Milky Way, mga ganon, lahat ng mga na-learn naming words sa science. Nakaka-amaze. Tapos ang sinasabi, hindi lang ito yung galaxy na meron, marami pang ibang mga galaxy. So ibig sabihin, kung ganon kalaki yung universe, 'di ba? Di ganun din ka amazing at kalaki yung Diyos na gumawa ng universe. So nung tumalon itong astronaut partner, nakita from, siguro may camera from whatever. Medyo magulo kasi syempre tumalon nga naman siya. Pero makita mo yung ang dilim-dilim kasi nga nasa
outer space. Tapos may mga planetang nakikita. Yung parang may mga bilog, diba? Parang mga ganun. Tapos yung pagtalon niya, tapos yung paglusot niya dun sa ozone layer, mga ganun. Parang ang galing lang. Tsaka yung mga tao talaga kailangan bang gawin yan? Anong gusto natin patunayan dito? Pag nakanood ka naman talaga ng mga ganyang video, ma-amaze ka eh, di ba? Nag-umpisa tayo sa yung bagyo na nabasag, di ba? Yung mga nakaka-amaze na parang ay ang galing diba? lang. Ang galing lang. Maganda o hindi maganda, pero iisipin mo ang galing lang. Sino ang may gawa nito? Sino ang nagko-control ng lahat ng ito? At napakarami sa bagay sa mundong ito na mga talagang kamamanghaan mo. Kasi sabihin mo, ay ang galing no, amazing. Ako nga sa tanda kong ito, partner, sobrang amazed ako na isipin mo, exposed na tayo sa radyo. Yung ang galing nagsasalita tayo tapos lumalabas yung boses natin sa radyo. Correct. Diba? Narinig nila tayo. Paano nangyari yun? Diba? Na talagang halos sabay na sabay. Kung may delay man, sobrang sobrang konti lang. Pero ang galing na lumalabas po kami sa mga speaker ng radyo ninyo. Na parang, ang galing, sino may gawa nito? Diba, paano nangyari yun? Gawayan ng tao na ang brains ay very amazing. At sino ang gumawa ng tao? Diba? Ang galing-galing lang. Yung dati, yung pag nanood akong TV, may tao sa loob ng TV. Diba? Paano nangyari yun? Lagi diba? ako amazed doon eh. Na parang, ako, partner, totoo yung sinasabi mo. Ako, yung kaibigan ko, partner, naku, ang tsaka dati. Nakaka-amaze, ang ganda niya ngayon. Super glow up, gandang di mo inakala. Sinong may gawa? At sinong may gawa? Totoo naman. Merong gumawa. Kasi alam mo talaga yun, merong gumawa doon at yung gumawa doon ay tao. At sinong gumawa ng tao? 'Di ba? Ang Diyos. Ang galing, galing lang, amazing. So kapag ganyan that yung may mga ganyang klase mga bagay that amazes us, it's also just a reminder na kung ano man yung pinagdadaanan mo, 'di ba? There is an amazing God na pwede mong tawagin. Correct. Tawagin, kulitin, hinga ng tulong, 'di ba? At saka halimbawa, sa halip na may kanya-kanya tayong problema, 'di ba? Sa halip na mag-dwell ka sa problema sa mundong ito, 'di ba, mag-dwell ka sa mga amazing na bagay. Ang dami kasi. Sa true. Tingnan mo silang mabuti at ma-amaze kayo. Galing. Tingnan mo yung mga ibon, nag-uusap-usap sila. Minsan nga naiintindihan ko sila, diba nga, partner, yung mga V-formation, bakit nagvi-V-formation? Diba? Kasi dati silang cheerleader. Dati silang member ng pep squad. Diba? Oo, diba? Tao lang gumaya doon, nauna talaga yung mga ibon. Nauna talaga yung mga ibon sa V-formation. Diba? Bakit sila nagvi-V-formation? Oo, diba? Bakit sila nag-S-formation? Correct. Kung ano man yung ano mang formation. Diba? Minsan, merong S. Pag nalasing sila, yung V nila nagiging S. O, diba? Bakit, anong dahilan kung bakit nag-V-formation ng mga birds? I-google nyo na. Kanya-kanyang Google, wala na tayong oras eh. Oo. Sa amin pa manggagaling. Huwag ganon. Diba? Yung mga penguin, yung kanilang love story, yung penguin ba? Yung search for the one? Yung magta-travel sila na sobrang matindi. Ostrich yun. Ay, hindi. Flamingo partner. Yan ang sinasabi natin kaya bumagsak talaga tayo sa anatomy. Tingnan mo, mali pa yung subject. Mali ka values education kaya yun. Statistics pala, sorry. Diba? Ang galing lang, pag-iisipin mo yung mga yan. Yung sa mga animals pa lang kung bakit, yung mga chameleons. Diba? Bakit sila, paano sila nagbe-blend? Yes. Diba? Yung mga ganon. Change ng colors. Diba? Paano sila nagbe-blend? Change ng color. Depende sa environment. Yung mga pufferfish na lumalabas lang yung mga pakeme nila kapag kaalam nila nga may danger. Diba? Ang galing, no? Ang galing. So we have an amazing world because we have an amazing God. So don't you forget that. And we also have an amazing promo. Yan, ang ating FansCan. Kaya para sa lahat ng mga kabisya natin na gustong manalo ng 2,500 pesos. Eto na, this is your chance mamaya sa pagpapatuloy ng Facebook Live. Okay. Salamat marami sa lahat ng mga nakinig sa atin sa radyo. Thank you very much. Diba amazing? Naririnig nyo kami. Sobra, Tapos ang amazing partner, 18 years na tayo dito. Diba parang kailan lang nag-umpisa talaga tayo na lost. Tapos we found our way on radio. Tapos ngayon meron na ring podcast. Diba ang amazing nung ganun? It's the world is amazing. God is amazing. You are amazing, kabisyo. Kaya chill ka lang. Yes. Kapit lang. Smile, life is beautiful. Tandaan mo, yung gusto ko nang
ay isang kanta lang. Hindi po siya dapat totohanin sa tunay na buhay. Isa pa yun, so, amazing. kapit lang, di ba? Yung boses na yun, no? Yung sa'yo, hindi, diba? Parang naipit parang na nako-constipate. Diba? Pero kasi, ang powerful nun, lagi siya nagde-trend. Diba? Yung clip na yon, yung audio clip na yon, diba? Gusto ko nang bumitaw. Whilst maganda talaga yung pagkakakanta, super amazing talaga yung talent. Yung words kasi na yun ay medyo negative. So, lagi natin tatandaan, kanta lang yan. Para mabirit, diba? Pero yung konteksto naman ng buong kanta ay kailangan maintindihan. Pero kasi, pag paulit-ulit kasi natin sinasabi, iniisip natin, parang medyo nega siya. So, kanta lang yan. Kapit pa rin, diba? Again, we have an amazing world because we have an amazing God. Okay. Salamat na marami sa pagtutak. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Radio. Love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Klaseng preparation na paanong surprise yung gagawin Hindi, niya. siguro alam niya, daldalera ako ng dekada. Mukhang tambalanista din yung girl, di ba? Baka malaman. So, wag na. Mukhang kaya hindi naglagay ng detalye. Basta i-good luck daw natin siya and i-pray natin na maging successful ang kanyang proposal. O kung sino ka man na parehong tambalanistang magjowa, alam nyo, 8 taon na kayo, ikaw na yun. Ikaw na yun. Pero wag ka di mag-assume. Baka hindi rin ikaw yun. Napakaraming tambalanista na katutok ngayon na magjowa. Good luck sa mga may balak na gawin ng proposal today, tomorrow, or in the next coming days dahil buwan ng Feb-ibig. Saka sabi nga, di ba, maganda nga daw. Yun yung sabi ni Nick Nangit. O, di ba? Pagkakataon nyo na to. Good luck sa inyo. Tsaka sa mga taga-Paranaque pala. Happy Paranaque Day. Walang pasok walang ngayon. pasok, Special bongga. non-working holiday. Good morning po sa mga taga-Paranaque. Ayan. Ang Manila, kapag ganyan na may celebration o kaya fiesta, hindi na naghahanda. Wala nang handa sa mga bahay. Di ba? Nami-miss natin tuloy yung sa probinsya. Hanggang ngayon, di ba, sa probinsya talagang meron pa kapag rin. fiesta, talagang dayo yung ibang mga bayan. Dalawang araw pa yan, may bisperas. Actually, 3 araw. Bisperas, on yung the day, and may tawag sa lunisan after party. Ay, tayo ng after party. The after party. Ganun talaga. Lahat ng okasyon, fiesta, kasi yung mga tira ng handa, kailangan ubusin kasi yun. Correct. Yung mga lechon na gagawin ng paksiw. Yan. May ganun. Mayayaman siguro sa probinsya. Siguro sila super lang yun. Wala na, hindi naabot ng gabi. Ubus na agad. Sa amin din maswerte kapag umabot pa ng gabi of the fiesta. Kasi tama yung bisperas matik, yung bisperas pa lang sigurado may adobo na Ang saya-saya ko nun kapag nasa Bicol kami, tas bisperas. Kasi pag hindi kasi fiesta, ang laging ulam namin malasuge, di ba? Laging fish. So alam mo talaga na kapag ka-fiesta na may okasyon kasi may baboy. May karne. May karne. So bisperas pa lang nakikita mo na may mga manok na tumatakbo walang ulo. Hinahabol, di ba? Tinataga na sila. May mga baboy ka naririnig na kinakatay, di ba? Totoo yan. Tapos bisperas pa lang sigurado meron ng adobo. Tapos pagdating ng fiesta, tama swerte pag gabi, meron pang diba? Sa sobrang daming nakikipiesta, ang saya, nakakamiss. Sa kanila, big time, may palunisan. After party. May lunisan kami tinatawag palagi. Pero syempre, tanghin yun, hindi naman niya tayo invite, so hindi naman natin may experience. Bumumerang sa'yo. Nagkakwento ka lang naman. Babalik sa hindi mo kami iniimbita sa pahiyas. Maglilib ka ba? Hindi kaya kita i-approve. Hindi, magsisiklib ako nun. Hindi, ganun talaga kabongga mga kaibigan sa probinsya. Pilipino, kultura correct. natin yun pag alam natin, kunyari, ang fiesta nyo is ngayong February. So, November pa lang, nag-aalaga na kayo ng baboy. Tama. Ganun tayo. Saka Kasi yung chicken na 45 days. Oo. May kakatayin kasi kayo Tama. Pinaghahandaan sa madaling salita. Nakakita nga ako that time last time nung kinakatay na baboy, awang-awa ako. Ay, bakit? Tako ko naman sa liempo. Kaya Pero may mga iba na sa sobrang awa nila sa mga animals, sa
mga baboy, sa mga manok, nagiging vegetarian sila. Oo. May mga ganun eh. Nakakaawa kaya sila, umiiyak talaga sila Totoo. habang nilalaslas yung tiyan Correct. nila. Parang yung mga kambing, 'di ba? Oo. Kapag hindi sila wala silang sound, may luha lang. Oo. Grabe, ang drama, ang imo, Hiling-hiling no? sa kinilaw na kambing. Oo. Lagi tayong tumitira ng kaldereta dyan sa may QC. Kalderetang kambing, di ba? Siguro kung talaga nag-iisip lang kung may religion ng mga hayop, mga demonyo tayo. Oo. Hindi, pero yung mga iba, they believe Oo, that, diba? na hindi dapat kainin yung mga meat. Pero kanya-kanya naman pong paniniwala yan, di ba? Correct ka. Ang tingin sa atin ng mga hayop, mga demonyo tayo. Kasi Ayun yung mga mamamatay Oo, hayop. Ayan na. Pagkatapos tayong alagaan, mga traidor, di ba? Pagkatapos tayong patabain, pagkatapos tayong pailawan, pakainin ng masarap, di ba? Meron dyan, di ba, yung parang kwento, yung sausage life. Ano yun? Parang yung tuwan-tuwa sila kasi pag bibilhin na sila sa hindi nila alam na kakatayin na sila. Parang gano'n. Di ba? Oo. Excited Parang sila cartoon kasi bibili na sila, di ba? ganun. Ang hindi nila alam, mga traidor. May kutsilyo. Oo. Mga mamamatay hayop. Ay, nakakamiss yung mga piyestahan. Umpisa na naman, April, May. Ay, Oy, yes. sarap. Uy, di ba nag-attend si, tangin nyo, nakita ko sa Facebook mo, nag-attend ka ng dinagyang, ha? Ay, oo. So, Hindi pa kami nakakarating doon. madaming kainan, ganyan. Hindi, bibili ka. Kung wala kang friends, bibili ka ng pagkain mo. Pero kung kung halimbawa, marami kang oo. kaibigan, jump ka from one house to another, di ba? Totoo ba? Kayong tropa, ganun pa rin. May mga kamag-anak, May kaibigan. mga gano'n na naghahanda. Pero usually pag sa mga city, bihira eh. Ganun. Kasi nasa labas yung okasyon eh. Yung lang, yung parade, yung inaabangan sa set. Oo, Pero ayun. siguro yung mga pakain, nasa mga loob-loob. Oo, Alam yan. mo, pangarap ko maka-attend yan. Dinagyang, Oo, sinulog, sinulog. pahiyas. Kaya lang ang problema ko, ang issue ko lagi dyan, ang init. Oo, sobra. Tapos ang sikip. Tapos parang feeling ko, hindi ko rin makikita. Kasi sobrang dami ng tao. Kasi Oo, na-experience ko totoo yun. yung Peña Francia partner eh. Oo. Na-experience ko siya. Kinailangan pa akong iakyat sa jeep. Para makita ko si mahal na ina. Kasi hindi ko siya makikita. Hindi ka na pagkamalan ng mga tao, may inaakit na santo Oo. sa jeep. Hindi, si Magdalena. Ayun, super, nararamdaman mo na ba parinig ni Nicole sa'yo? Para sa'yo talaga yan. Buti nga, Hindi buti naman. may clue ka na rin. Hindi naman. Sobrang init talaga. At saka sobrang sikip. Alam mo yung naisip ko, Oo. sobrang traffic. Tapos hindi rin makakapasok yung sasakyan. Yes. Saan ako magpa-park. Yung mga ganun. Kaya yun yung mga issues ko din. Kaya kahit na gusto kong pumunta ng dinagyang, ng sinulog, Oo. on the day of the festival. Hindi naman tayo artista. Yung mga artista kasi, Oo. may sarili silang may convoy. Yes. So may access sila. Tayo din, hello naman, di ba? Maglalakad Putis pa lang. ka. Oo. Maglalakad ka, wala kang kakilala eh. Tricycle yung sinakyan nga namin doon eh, kasi tricycle. walang galawan yung traffic. Tingnan mo, Totoo walang yun. galawan. Totoo. Parang sabi ko, ma-appreciate ko ba kung hindi ko rin naman makikita? Correct ka. Kaya gustuhin naman kitang i-invite Asos! sa Hapahiyas Festival. Tigilan mo ako. Sumegway pa. May clue ka na, di ba? May clue ka, mainit eh. Asus! Oo, tapos lalakad ka na malayo. Kilometro ng lakad. Ay, tigilan ako. Oo, tapos walang masasakyan. Yung dala mo sa sakyan, iiwanan mo sa malayong Hindi, lugar. pero yun yung reality. Oo, kapag ka fiesta, nai-imagine ko na Yes, talaga. nakahanap na ako ng dahilan. Oo. Pero hindi yun talaga yung totoo. Iiwanan mo yung sasakyan mo sa malayong lugar na Correct, naman. na hindi ka mo sure Hindi, kung... hindi pa siya pay parking. Oo. So bahala ka na So bahala iwan. na. Oo. Park at your own risk. Yes. Kasi kagaya sa Dinagyang, kumbaga sarado yung pinaka-city proper, hindi makapasok talaga yung sasakyan. O kaya ang ginagawa... Lalakad ka talaga. Oo, nilalakad. Ang ginagawa nila, para may pasok mo yung sasakyan, kunyari, 2 days before the festival. Nandun na. Kaya ang problema naman, pag kailangan mo nang umalis, hindi ka naman agad makakaalis. Correct. Yun naman yung problema Oo. doon. Kasi, syempre, hintayin mo muna umalis yung mga tao. Diba? Oo. Kasi kung hindi, may ipit ka. Tsaka yung mga kalsada, sarado na, may mga nagtitinda na ng mga kainan, hindi ka na rin makakadaan. Correct. So medyo hassle. Talagang tsaga-tsaga umatin ng festival kasi pag alam naman natin yung mga festival sa Pilipinas, dinadayo talaga ng napakaraming tao and Tama. tiis-tiis lang din. Mainit, masikip, di ba maingay, nakakagutom maglakad. Pero masaya, 'di ba? Yung Masaya. yung festive, Yes. yung feeling na parang lahat parang lahat high, Oo. 'di ba? Hindi Yung sofa, Ano sabihin? sabog na.
Yan, mareranasan mo yan sa ati-atihan, yung ganun. Nasa lahat? Lasing, magbibigay sa'yo ng alak kahit di mo talaga? kilala. Gusto ko rin makapunta Ay, doon. gusto Yung ko. ati-atihan talaga ko yung gusto niyo ma-experience Sa na Aklan ganun. yan, di ba? Sa Aklan, oo. Oo. Kasi sa Dinagyang, medyo may nakakordon na mga officers na hindi kayo pwede basta-basta Makapasok. sasali sa tribo. Okay. Yung sa ati-atihan, walang pakialaman talaga. At talaga, all Sali out? kayo. So yung mga nagpo-perform, mga lasing sila, ganon? Hindi naman sin talaga nga tawag ng sad-sad, yung ikot lang talaga sa city. Okay. Yung mga drum beaters, sasabay ka lang sa sayaw-sayaw na talagang yung iba binibit-bit na mga wasak talaga. Bitin na Pero yan, basta. walang pakialaman. Oo. In the spirit of fun. Tsaka naging tradition na din. Oo. Ang dami magaganda talagang fiesta Ang mga gusto ko rin kaibigan na masarap puntahan. yung sa Marinduque. Moriones. Moriones. Moriones, So, di ba? Kaya lang, paano ka naman din pupunta doon pag Holy Week? Diyos ko din, ang Oo. dami naman tao. Isa pa yun. Gusto natin, ang dami nating reklamo kasi. Ganito na lang, malapit na po ang Aliwan Fiesta ng Manila Broadcasting yan. Company. Kung hindi nyo man napuntahan yung mga ibang pesta, inipon na po namin dalhin correct, dito sa Manila. Kasi Masaya dito, ha? Oo, kasi parang na-imagine ko parte, parang ang hirap mag-picture, ang hirap mag-vlog, kung puro naman tao yung nasa harap mo. Feeling ko yung nasa picture mo, katulad niya, nakikita natin sa screen. Feeling ko yung picture niya, puro likod. Ang makukuha niya, di ba? Guluhan mo talaga, sasaktuhan mo nga, walang tao yung view na kukunan mo. Kasi ang reality talaga yan mga kaibigan, na siksikan at pahirap ang kubuhan ng mga Tama, pictures. pero napakaganda ng mga festival. Ito, Moriones to, no? Ito yun sa Moriones. Di ba? Pero gusto ko yung wasakan sa ano. Yung sa ati-atihan talaga, Atihan. oo. Tsaka yung beat pa lang ng drum, di ba? Oo. Mapapa-lower ka. Talaga. Di ba? Mapapasayaw ka eh. Yung parang kahit hindi ka model, kahit hindi ka talaga, hindi ka sumasayaw, parang Oo, mapaparampa ka eh. nakaka-create ka ng sarili mong moves Saka, eh. wala silang pakialam kahit anong gawin mo sa sarili mo, pinturahan mo kung anong kulay, anong gawin mo. Galing. Gayahin mo yung mga nakakatakot. Walang Oo. pakialaman talaga. Ang saya. Sarap Ang saya. i-explore ng iba't ibang festivals, mga kaibigan. Di ba dito sa North, yung putek, paliliguan mo yung sarili mo ng putek, may ganun din eh. Saan Diba? yan? Saan yan? May ganun. Hindi ko alam kung ano tawag doon. Baka naman totoong mga wasak na sila nun. Hindi, meron nga. Mga kalabaw pala. Oo, meron nga. Oo, Parang, sa Pulilan, kalabaw, yan. Oo, ang parang point nila kung bakit nila Ano pinapahira nga ng yun? putik yung sarili nila is cleansing. Oo. Parang ganon. O, di ba? Yan, Mud People Festival. Ano ba? Anong Sa ano yan? Tarlac. Oo, tama Yan. kasi may mga nakausap tayo. Tapos tama, di ba, pang cleansing nila yun? Oo, yun. Paano dyan nila kinukuha yung putik? May halo ng mga tae ng karabaw na yan dyan. Walang basagan ng trip. Di ba? Yan, tapos may mga dahon ng saging. Nakakatuwa yung mga tradisyon natin. As in, Ang di ba? dami, iba't ibang kultura. Masaya to lahat mga kaibigan. Try nyo explore and talagang ipagmamalaki nyo yung kulturang Pinoy. Di ba? Nagsimula lang ito lahat dahil araw ng Paranaque today. Ang layo na ng inabot. Umabot na po tayo ng Aklan. Inikot na natin yung Inikot na Pilipinas. natin yung Pilipinas. Yung panagbenga ba anong buwan yun? Feb. O yun nga, February din. Mga diba? taga-Baguio dyan. Oo, diba? Yun pa. Alam mo yung gusto mong mag-attend niyan. Kaya lang, on a normal weekend nga sa Baguio, sobra ng traffic. Papaano pa kaya? Papaano na lang? Kapag festival Kapag na, no? pista na. Dapat may cable car na pakyat sa Oo Baguio nga eh. 'Di ba? Pero sobrang ang ganda kasi sa Baguio kasi ang dali na niyang puntahan. 'Di ba? Parang very 3 hours na lang hindi na talaga siya Sobrang layo. Madali na siya puntahan. Pagdating mo doon, hindi ka na makagalaw. Oo, totoo yan. Kasi pag wala kang may sasakyan ka, tas wala kang driver, walang magpapark. Kawawa yung driver mo. Oo, di ba? Kasi nakatapos na kayo makakain. hindi pa yung driver nyo hindi pa nakahanap ng parking. Yun naman yung problema sa 3 oras mo lang biniyahe paakit ng Baguio, pero pag nasa Baguio ka na, mga 5 oras ka bago makarating sa hotel mo. Di ba? Bongga. Gusto ko talaga sa sa Panagbanga Festival because of the Igorot. Nakita ko yung yung matitikas na mga nila na mga costume nila, di ba? Ang astig lang, kakatuwa. Ang sarap. Ano ba yung mga napuntahan nyo? Ikaw, partner, napuntahan mo? Peña Francia lang kasi talagang taga Bicol ako. Tapos yun lang yung na-experience ko, tapos hindi ko makakalimutan. Sobrang daming tao. Kailangan nila ako iakyat sa jeep para lang makita ko kasi hindi ko ipitan makita. talaga eh. Kasi naiiyak
umiiyak na yung mga tapos hindi ko naiintindihan kasi hindi ko makita. Bakit sila umiiyak? Bakit sila umiiyak? Bakit antig na antig yung damdamin nila? Bata pa ako noon. Mga puwet lang yung nakikita ko. Ang liit ko. Sabi ko, puro puwet naman to. Diba? Kalurky. Kita ngayon, dami napuntahan ito recently lang, di ba? Dinagyang Ayan. at saka sinulog. Hindi, ati-atihan tsaka dinagyang mo lang. Yun din yung pangarap ko sa sarili ko bago ako pumanaw. Pagkaikot. Paano talaga? Which I think is a good Kailangan isama nyo sa mga bucket list nyo. Oo. Kung ano yung mga gusto nyong puntahan. Tama. Para nakangiti ka habang nakaratay. Diba? Tapos nakalagay sa puntod mo, tanghenyo, diba? Diba? Yung mga pictures mo. O kaya attended Dinagyang, attended Moriones, attended Sinulog. Yung mga picture mo nakalagay doon sa kabao. Uy, pwede Tapos sa gilid, may vlog ka din. May slide ng mga pictures. Siya lang ngayon may mga di ba? May mga TV na sa gilid, tapos nandun yung mga memories ng mga ng Taray, family. high-end na. High-end yung puntod na tanghenyo. Bago pumanaw talaga. At pwede, actually, mga kabisyo, pwede nyo yung siyang gawing bucket list, even in... Huwag niyo isipin bago pumanaw. Habang you are very much alive. Yes. Habang kaya pa ng habang mga kaya pa. paa mo. Ilang beses ko nang pinaliwanag to. I'm sure nakakita kayo ng mga photos and yung mga time na nakakapunta tayo sa ibang bansa, di ba? Na nakikita natin sa mga tour bus. Tour bus. Kunyari, Hong Kong, meron kami nakasabay, tour bus. Lahat ng mga matatanda na hindi na kayang mag-picture-picture sa Avenue of Stars, nasa bus lang. Nagpapaiwan. Sightseeing na lang sila. Oo, tingin-tingin. Ganun din naman dito kapag sumakay ka ng bus. Sa EDSA pa lang 3 hours ka na. Diba? So, habang able-bodied ka pa, Yes. habang meron ding pang Lakas. pera at lakas na na mag-travel at mag-discover ng places, naku, make a lot of memories. Naniniwala ako Oo. doon na you spend on memories. Totoo yan. Wag kaysa sa bumili ka ng mga kung ano-ano diyan na madaling kumupas, mamahaling damit. Although choice yun naman, pero ako mas Magandang naniniwala mag-travel. ako. Oo. Pag-ipunan nyo na makarating sa isang magandang lugar. Correct ka. Diba? Kasi ang hirap yung kung kailan ka nakarating sa ito yung hindi ko makakalimutan na picture couple na finally nakasakay ng gondola sa Venice. Ay, yung Sobrang picture tanda na nila, diba? Nakatulog sila habang kinakantahan sila sa gondola, habang nakasakay sila dun sa pabangka ni Mayor, diba? Na supposedly, parang dapat in love ka doon, diba? Pangarap Isipin mo, nila yun nung bata pa oo, sila. diba? Na makasakay sa gondola habang kinakantahan sila ng A whole new world. Oo. Diba habang kinakantahan, sa sobrang may edad, nakatulog. Nagising sila, binubuhot na pabalik ng hotel. Diba? Kasi hindi na hindi Sayang na nila naman. kaya. Oo. Totoo yun. Diba? Yung habang kaya mo pang sumakay ng roller coaster, Yes. kaya mo pang sumigaw na hindi ka mag-worry. Diba? Ito, yan. Perfect. Yan yun. Oo. Hindi ko makakalimutan yung picture na yan. Oo nga, you should travel while you are still young and while you still have the financial capability and Yes. yung Mga physical, resources ka pa, oo. tsaka physical capability na makapaglakad, sumama. Kesa mahuli ang lahat. So ngayon magplano na po tayo mga kaibigan, magano po tayo out of the country, mag-book na po tayo Ang kagandahan pa sa mundo ngayon, ang dami ng ways para mag-travel na mas mura. Correct. Ang daming ino-offer, Hindi katulad dati na mayayaman lang nakakarating ng Hong Kong. Correct. Diba? Ngayon, ang dami na rin nakakarating ng Japan. Dati talagang super yaman lang yung nakakarating ng Japan. Kailangan mo pang mag-jing Japayuki. Oo, totoo yan. Correct. Hindi ka Oo. basta-basta na maging bakasyon doon. Oo, hindi nakakapagbakasyon. Parang unthinkable yung makapagbakasyon sa Japan kasi sobrang mahal, di ba? Pero ngayon kahit sino pwede na pag-ipunan mo lang. Pwedeng pag-ipunan. Kaya na. Oo. At lahat po ng pausapang ito ay nagsimula dahil araw ng Paranaque. O siya mga kabisyo, mamayang alas 9 po tayo magkakabanding-bandingan. Isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GB lang, love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon! Ang programang Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. tagahanga ni Nicole Yala. Chris
Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Graduate ko lang ng college noon nang may mag-alok sa akin ng trabaho sa isang scuba diving school. Dive shop siya sa Tomas Morato, Quezon City. Sales rep ang magiging trabaho ko sa dive shop. Kahit hindi related sa course ko, tinanggap ko na din dahil sobrang excited ako magtrabaho. Sa unang araw ko pa lang sa trabaho ay napansin ko ng sobrang tahimik na lugar. Actually, isa itong lumang bahay na may sariling swimming pool. Sa taas ng dive shop ay may 2 malalaking bedrooms na magkatapat ang pinto. Doon din nakapwesto ang opisina namin. Sabi ng boss ko, pwede daw kaming magstay in doon ng sekretary niya. Ang sekretary niya na si Didi, kaibigan ko din. Mga bata pa kami noon na gusto nang maging independent sa buhay. Dahil dito, pumayag kaming magstay in sa malaking bahay at lingguhan na lang kaming uuwi sa mga pamilya namin. Isang araw pagkatapos ng klase sa diving school, ay isinara na rin namin ang shop. Naisipan namin ang kaibigan kong si Didi na magkape muna. Ako na mag-iinit ng tubig sa baba, ang sabi ni Didi. Kaya naiwan ako mag-isa sa second floor. Maya-maya, nagulat na lang ako dahil biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw sa office. Uy. Eto na naman tayo. Nakita ko si Didi na palakad-lakad sa loob ng opisina na parang tulala. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Akala ko ba mag-iinit ka ng tubig sa baba? Ang tanong ko sa kanya. Nanlaki ang ulo ko nang may sumagot sa baba ng opisina. Hoy, nandito ako sa kusina. Sino kausap mo dyan? Ang sigaw ni Didi. Paglingon ko sa babae sa opisina, ay nawala na ito. Halos hindi ako makapagsalita. First time ko kasing makakita ng multo. Noon ko lang na-realize na hindi pala si Didi ang nakita kong palakad-lakad dahil magkaiba ang kulay ng damit nila. Stripes ang suot na damit ni Didi noon at puti naman ang natatandaan kong suot ng misteryosang babae. Hindi muna ako nagkwento kay... Wala pa sa kalagitnaan. Ang taas agad ng sindak mo. Bakit? Nag-establish mo na. Ayoko na naman. Mamamatay ako na maaari. Nagramang to. Ang lakas ng boses ko. Sorry. Huwag ka na magkakape, ha? Ang lakas na nervyos. Ni-imagine ko pag matanda na to. Pero pag matanda ka na, hindi na kita gugulatin. Kasi baka atakein ka bigla. Partner, tama na yan, ha?
Kakaumbisa pala. Kabado na. Kasi, alam mo, partner, kung ba't ako kabadong-kabado, in the zone ako eh. Ako kaya yung nagkakwento. So, syempre, ini-imagine ko talaga. Pambihira! Huwag mo na akong gulatin! Yung nabagsak ko pa yung phone ko. Siguro pag nagkaroon ng top 20, Puro gula. top 20 ano, Meron content sakto of the yan. year. Pang year end Oo. natin. Pang undas. Hindi natin pwedeng gulatin si Tanghenyo. Oo, Kasi, hindi. Alam na natin eh. Alam na natin nga, tatalsik yung tubustiso sa'yo. Baka mapabilis si Tanghenyo. Alam mo naman, minsan pumapasok yan dito, may kasamang oxygen. Pwede na ba, partner? Sige, Pwede tuloy na. Tuloy. Ay, nako. Ay, grabe. Sorry na pasigaw yata talaga ako at the top of my lungs. Pasensya na. Okay, tuloy. So anyways, noon ko lang na-realize na hindi pala si Didi ang nakita kong palakad-lakad. Dahil magkaiba ang kulay ng damit nila. Nagiging maingat. Masid na paparanig. Si Nicole kung saan tumitingin. Nagiging alerto bigla. Alerto. Ay, nakakaloka. Hindi kami titingin sa'yo. Sige. Ang haba pa ha? Teka lang. Hindi muna stripes ang suot na damit ni Didi noon. At puti naman na natatandaan kong suot ng misteryosang babae. Wala na, di na nakakatakot. Pagkamatakot. Pagkitlaan ka ng broccoli, baka broccoli. Pinibon. Babaeng nervyosa. Lapis! Imagine ko talaga pag naman si Tenta. Ako yung yung favorite na gulatin ng mga apo. Sa dami sinasabi. Ay, pwede na po ba? Tuloy na. Ituloy natin. tuloy. Mahaba pa kaya? Dali. Okay, tuloy. Hindi muna ako nagkwento kay Didi tungkol sa nangyari. Sinarili ko na lang muna ang lahat dahil baka kako na malikmata lang ako. Kinabukasan. Bandang 7:00 ng umaga, nagulat kami ni Didi sa napakalakas na katok sa pinto na parang galit na galit. Akala ko manager namin yung kumakatok. Pero pagbukas ko ng pinto, wala namang tao. Bumaba pa ako hanggang garahe para i-check kung dumating na ang boss namin, pero wala. Sobrang aga pa nun dahil 10:00 pa ang pasok namin. Lahat ng pinto, pati gate, nakalak pa rin. Ang sabi namin, baka guni-guni lang namin. Pero nagpaulit-ulit ang insidente. Sa sumunod na mga araw, sa parehong oras ay may kumakatok sa pinto namin. Nasanay na lang kami sa mga ganong eksena. Pati yung mga kaibigan namin na minsan nakikitulog sa amin, hindi na lang pinapansin ang misteryosong kumakatok. Pero sadya talagang may nananahan sa bahay na yon. Yung kabilang kwarto na walang gumagamit, madalas naming abutan na nakabukas ang pinto. Pagtahimik na sa bahay, makakarinig naman kami ng mga ingay galing sa kabilang kwarto na parang ang dami-daming tao. Take note ha, 2 lang kaming nakatira sa bahay. Minsan ay pinasok namin ang kabilang kwarto. Si Takino tumitingin sa baba! Bilang ka tuloy meron! Baka may naman. Naaning. Ano ba yan? Si Takino kasi tumitingin pa sa TV. Yung TV pa naman naka-off.
Minsan, ay pinasok namin ang kabilang kwarto. Bakit tayo gano'n, no? Natatakot na nga natin papasukin pa natin. Doon namin nakita ang mga footprints ng tila isang maliit na babae dahil maliliit ang mga bakas ng sapatos. Bukod dito, tuwing alas 6 ng gabi, may naririnig kaming sumisit-sit mula sa kabilang kwarto. Ano ba naman ang creepy naman ang bahay na to? Ang lahat ng ito ay pinipilit naming baliwalain as long as hindi naman kami sinasaktan. Pero sadyang gusto yatang i-level up ng mga multo ang takot namin. Isang beses kinausap kami ng mga tanod sa labas ng bahay. Bakit daw tuwing 4 a.m. ay bukas hindi ang ilaw sa bahay namin? Tapos may nakikita pa silang anino ng maliit na babae. Pabalik-balik at hihinto ang tingin sa direksyon ng kwarto namin. Nung pirma ko hindi kami yun, dahil mahimbing na kaming tulog ng ganong oras, nagulat sila. Sino ang babaeng naglalakad? Ang dami pa ha! Isang gabi na nag-iisa ako sa second floor, mga alas 12 na ng gabi. Kasama ko lang ang aking puppy habang nagtutoothbrush sa banyo. Maya-maya, kakaiba na ang tahol ng aso ko. Tahol na natatakot. Nasa pinto siya ng banyo. Limang pundido na yun. Hindi ko yata kaya basahin. Oh my God. Oh my God. Nakakaloka. Kaiba ang tahol ng aso ko. Tahol na natatakot. Nasa pinto siya ng banyo. Nagulat ako nang makita ko sa tabi ng tuta. Oh my God, nakakatakot. Ang dalawang pares ng maliit na paa ng isang babae na nakasuot ng saya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na-imagine yung mga paa. Oh my God. Hindi ko na yata kaya basahin to. Hindi ko na yata kaya basahin to. Oh my God. Patayin natin yung ilaw para masaya. yung Ayoko! spotlight lang tangin nyo. Hindi ko hindi ko mababasa. Ano ka may ilaw kaya yung cellphone? Spotlight lang sa kanya. Yeah. Ayoko. Yan. Nakakatakot. Na makita ko sa tabi ng tutamba. Hindi ko maalala kung nakapagmumog pa ba ako. Ay, ba't ang dilim? Hindi ko maalala kung nakapagmumog pa ba ako o hindi. Ang tanging naalala ko ay pikit mata kong kinuha ang aking aso at tumakbo ako sa loob ng kwarto namin at inilak ito sabay nagdasal ako na nagdasal. Ang dilim ko ha sa Facebook Live. Okay lang makinis ka dyan. Bastos ka. Nagdaan ng 5 buwan. Mula nang makita ko yon ay may sumunod na namang pangyayari sa di ko na kinaya. Ano ba? Ayoko na! Meron pa. Nag-iisa ako sa office. Tapos alam mo na nag-iisa ka pa. Ano ka din eh. Nag-iisa ako sa office. Naiinip ako kaya lumabas ako sa kwarto mga 10 p.m. and nagtambay ako sa showroom. Nagulat ako na makarinig ako na parang may umuungol na lalaki. Pangit, no? Pangit ang tunog mo. Na parang may umuungol na lalaki. Paano? Parang iba yun ah. Yung guard pala. Nakakapangilabot ang tunog. At kitang-kita ko na humahagis ang mga display sa showroom. Oh my God, so creepy. Sa sobrang takot ko, hindi ko na malayang nagtatakbo na pala ako sa labas ng nakapaa at umiiyak. Kaya hinintay ko na lang si Didi na dumating sa labas ng gate. At kinabukasan, sinabi ko sa boss namin na hindi ko na kaya ang mga paramdam nila dahil habang tumatagal, nagiging bayolente na ang mga paramdam sa amin.
after a month, nag-resign na rin ako sa work kasi medyo natatakot ako sa naranasan ko sa showroom. Sa ngayon, nakakakita pa rin ako pero hindi ko na ine-entertain dahil I know God is with me. Ako po si Jan, isang tambalanista at ito ang aking horror stories. Takot naman. Dami nun Ang dami. Daming Sunod-sunod. Oo. Hindi na ako makikitulog pag gaganyan. Ako din, isipin mo, nagbabatuhan ng nagbabatuhan ng mga gamit. Noong na-excite pa ako nung sinabi na, magkasama kayo sa kwarto ni Didi. Oo. Tapos yung pangalan pa ni Didi. Uy, si Didi. Tapos bigla nagpatay si Cindy na. Naku, kala ko sasayaw na si Didi. Hindi pala. Horror story pala. Iba pala yung Didi time na. Kala ko Didi time na. Iba pala mangyayari. Iba pala. Ewan ko kung nakatutok pa sa atin si Nick Nangit. Hi, Nick Nangit. Hi, Nick. Ano masasabi mo sa kwento ng Mahiwagang Burnay? And he is celebrating his birthday today. Happy birthday, Nick. O, diba? Kaya talaga ang kwento ng Mahiwagang Burnay ay kwentong kababalaghan. Diba? In honor of Nick Nangit who's celebrating his birthday today. Magtawag ka na ng mga espiritu. Oo, puntahan na yung puntahan na yung showroom na yan. Nakaka-lurcase. Ano siya, showroom ng mga scuba? O, alam nyo na. Sa may Tomas Marata daw. O, alam nyo na. Nakakatakot naman. O, Nick Nangit, anong masasabi mo? Happy birthday Happy sa'yo. birthday sa'yo. Enjoy your Happy special birthday. day. I-guest ulit natin siya sa Halloween. Sa Halloween. Sabi ko nga, Halloween ang Halloween ang susunod na guesting niya. O, diba? Anyways, Jan, Natakot kami sa kwento mo. natakot din talaga, ang sabi niya, Nick Nanghina. Nangit, mahina ako ngayon. Kasi sigaw, oh my God. Malevolent spirit daw yon na may message. Oh. Malevolent, what does that mean? Malevolent? Oo, maleficent Mali. lang ang kilala ko. Oo, may mali. Maleficent lang ang kilala ko. Ayan. Anyhow, siguro nga merong, kasi para mag-express ng ganong pagpaparamdam, it might be, merong message. And si Jan, bilang may third eye, it doesn't necessarily mean kaya niyang makipag-usap. So, alam mo na Jan, connect ka na kay Nick Nangit. Diba? Yan, So, para yung malaman mo kung ano yung pwede mong gawin. O kung sino man yung mga nagbabantay dyan. Correct. Kung sino yung lagi nakikitulog dyan. Oo. Wala kami masabi. Napagod ako sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Nakakatakot. Oo. Hindi naman siya humingi ng Malevolent advice. spirits na may message. Ibig sabihin, mga kaluluwang merong pahiwatig. So, meron silang message para sa iyo. Oo. Or para Dahil dun sa alam may-ari nila. ng bahay. Tsaka Oo. siguro dahil alam ng mga espiritu na Na yun nakakakita. siya. Oo. Kasi di ba may mga iba hindi naman talaga sila Oo. nakakita. Ikaw lang nakakarinig. ikaw lang Oo, nakakita. correct. Oo, yun. Yung gano'n. Correct. Ipagdasal natin sila Oo, para katulad- para magkaroon ng kapanatagan At ng saka- kanilang espiritu. Tama din naman yung ginawa mo dyan na nag-resign ka na kasi mahirap naman yung alam mo na nga nandyan ka pa rin, di ba? Oo, sobra ka naman masokista, friend. Wala ba ibang trabaho? Anyways, Jan, thank you for sharing your horror story with us. Napagod kami kasi sigaw. Well, ako lang pala. At sila kakatawa. Ayan. Salamat ng marami for sharing your story with us at naway hindi ka na gambalain pa in the future. Yan. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gustong i-share sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Kahit ano po yan, mga kabisyo. Correct. Maraming salamat sa iyo na nakatutok ngayon. Thank you dahil pinili mong maging masaya, pinili mong tumawa, kaya nakatutok ka sa Love Radio. Walang hate, GB lang. Love lang. Nagsa-celebrate din ang kanyang birthday today. Si Jerome Munsalud, ang ating Boy P. Uy, Boy P! Happy birthday! Birthday, Boy P. Ay, bagong-bagong boy pindot natin yan. Hindi mo alam. Lahat ng mga naging boy pindot dito, nagbibigay ng alay pag birthday. Pansit. Nagpapapansit, nagpapabuko juice. Yan. Happy birthday sa'yo and enjoy your special And day. belated happy birthday kay Kajot Pinong, ha? Oo naman. Manong birthday. Ang pinaka-loves natin na si Kajot Pinong, si Manong Pinong. Yan. Salamat ng matindi mga kabisyo sa pagtutok. Muli ako po kasi Nicole
Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang walang problema. Hey, tambala na! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.